3 days yun ang huling araw na nagkita kami ni Arthur. No calls or text pag tinatanong ko si Kuya Dan abala lang daw talaga ang amo niya lately. Simula din nun hindi ko na ulit nakita si Courtney, ayokong magtanong kasi kahit anong gawin ko nakokonsensya rin naman ako, kasi partly isa din ako kung bakit na-triggered ulit yung anxiety niya. Ngayon wala akong pasok sa opisina, kaya nandito ako sa momento. At si Ems para na namang sinisilihan kakasayaw habang nagsiserve. Napatingin ako sa phone ko nang bigla itong mag-ring. Sasagutin ko sana pero nang makita ko kung sino ang tumatawag dedma. Bingi ako ngayong araw ayoko siyang kausap. May kasalanan man siya o wala ayoko nang binabaliwala. Hindi ako aso na laging nakatanghod at mag-aantay sa amo ko. Biglang tumunog ulit ang phone ko. This time is a message from Dove. When I checked it hindi ko alam kung anong ire-react ko. Magkasama lang naman silang dalawa while Arthur holding Courtney. How sweet. Agad akong umalis nang dumating si Dove para sunduin ako. Hindi ko alam pero nang mag-offer siyang tingnan yung dalawa I said yes. Kasi kahit gaano ko man itanggiin back of my mind, merong sumisigaw ng pagka-disgusto sa nakikita ko. We're here, anunsyo niya nang ihinto ang kotse. Napatingin ako sa di kalayuan, nakita ko doon kumakain ang dalawa habang masayang magkausap. Does he smile as genuine as this? Napatanong ako sa isip ko, siguro naman sabi niya mahal niya ako. Panakanak ang bumabaling ang tingin nito sa phone. Napatingin ako sa cellphone ko, meron siyang isang text asking about my whereabouts. Let's go. Ba link ko kay Dove na agad umasim ang mukha sa sinabi ko. That's it. Ganun lang yun. Besh, inaahas niya ang jowa mo, ano titingnan lang natin. Inis niyang turo sa dalawa, na masaya pa ding nagkukwentuhan. Habang ako dito ay nginangat-ngat ng maliit na halimaw sa loob ko. She needs him. Gave her time to spend it with Arthur, para mas matanggap niyang hindi sila pwede, paliwanag ko dito. Pero nakangiti lang itong napailing bago patayin ang makina ng kotse, at buksan ang pinto. Kunot-nuo akong napabaling sa ginagawa niya. Nagugutom ako, fair na, napailing akong sumunod sa kanya. Hindi talaga siya makontento. Napairap akong sumunod sa kanya. Pagpasok namin doon ay sila ang bubungad sayo. Pero nakatalikod si Arthur si Courtney ang nakaharap sa bandang pinto. Napadaan kami sa kanila, at alam kong nakita niya ako. Napataas ang kilay ko nang nakita ko itong inismiran ako. Plastic ang babae dinig kung bulong ni Dove sa tabi ko. War freak talaga. Pero mas lalong napataas ang kilab ko, nang hawakan niya ang kamay ni Arthur na nakapatong sa mesa. Para bang sinasadya niyang gawin iyon, dahil nandoon ako. Hindi ko alam kung anong reaksyon niya, dahil nakatalikod siya pero kitang-kita ko kung paano matamis nang umiti si Courtney dito, bago tumayo si Art. So spying on your boyfriend? Is that how desperate you are? Saad niya kaya napahinto ako? Walang pangalan, o kahit pagkakakilanlan siyang tinukoy, pero alam kong ako yon. Dahil nang magsalita siya ay saktong tumapat ako sa mesa niya. As far as I'm concerned, my boyfriend asked me to come here to join the both of you. Haven't you informed that he texted me? Taas kilay kong sagot dito nang maupo ako, at iwagayway ang text sa akin ni Arthur. Inis niyang hinablot ang phone bago ito binasa. Napangisi ako nang halos malukot ang maganda niyang mukha sa galit, bago binalik sakin ang phone ko. You're such a witch. Same as you, Courtney. Same as you. Nagmamaganda kasi, bulong na naman ng katabi ko. Hindi talaga siya papaawat sa pagkomento. Laking pasalamat ko talaga na saktong nag-text si Art at may naidahilan ako. Kung wala baka ako naman ang mukhang desperada gaya niya. Love, you're fast, akala ko mamaya ka pa makarating, bungad ni Art nang makita niya kami. Agad akong napatayo nang salubungin ko siya. Pero mas nagulat ako at hapitin palapit sa kanya, bago patakan ng halik. Mabilis lang naman iyon, pero parang gustong magbunyi ng puso ko. Dahil kitang-kita ni Courtney ang ginawa nito. Ano ka ngayon? Nga, minsan ang pagiging pakialamera ng kaibigan ko nakakatulong din. Ayoko man pero talagang naiinis ako sa kanya. Hindi ko man balak makipagkompetensya, pero wala akong magawa, tao lang. May sinasabi ka, Dove. Baling ni Art dito. Pero napabumismis lang kami pareho ni Dove.
Bago ako pinaupo ni Art, sa tabi ako sa kanan si Courtney sa kaliwa, at katabi ko naman si Dove. In short magkatapat kami ng patpating ito. Akala ko ba it's our date, kasi gusto mong bumawi? Anong nangyari, bakit nandito yan? Napairap ako. Makaya naman ano ako gamit. Yeah it is, but I wanted you to meet my fiancé. We're getting married soon, so gusto kong maging close din kayo gaya nating dalawa. Napairap ito bago ako sinipa sa ilalim ng lamesa. Okay, I'll be friendly na may kasamang paghimas pa sa braso ni Arthur. Hanyango, besh daming hanyango na TV last time. Napanood ko nagkalat na sila kung saan-saan. Minsan dapat talaga may filter din ang Earth sa mga ganon. Pinipilit kong hindi ngumiti sa sinabi nito, kasi alam kong kasama namin si Arthur. Nakakainis naman kasi makaarte, friends lang sila, ako fiancé, dinaig pa ako kung makalingkis. Sawa ata nung nakaraang buhay niya eh. Mabilis na natapos ang lunch namin. Hindi ko na pinansin ang pagiging touchy niya masyado kay Arthur. Marami na siyang issue sa buhay, ayoko nang dagdagan. Love, I'll take you home. I need to talk to Matt. But first we have to drop by Courtney, pahayag ni Arthur nang makarating kami sa parking. Sabi ko kasi sasabay na ako kay Dove, para naman hindi na niya ako ihatid pa. Out of way. Ay ako na lang ang maghahatid kay Courtney, tutal naman ay may pupuntahan ako doon banda sa kanila, nakangising presenta ni Dove. No, I don't even know you. And you're a bully, I don't like to make hatid me. You're so julugs, kaya ang arte niya po talaga. Best actress to the highest level. Buti na lang nandito si Dove para sila ang magbangayan. Ayun naman pala, dadalaw na lang ako bukas. I just need to talk to someone. Pakihatid na lang siya Dove ah. Thank you, nakangiting nag-thumbs up lang si Dove bago ito hinela papasok ng kotse niya. One of these days ako ulit ang magiging priority mo, dinig kong bulong nito, bago makaalis ang sinasakyan nila. Bigla akong napakapit kay Dove nang makita ko siyang nakatingin sakin. Na akala mo ay hindi niya ako bubuhayin. Ewan ko pero kinilabutan ako bigla. Hey, what happened? Napailing ako dito. Nakasunod pa rin ang tingin ko sa kotseng papalayo sa amin. Hanggang sa pagsakay ng kotse ni Art tahimik ako, at naiisip ko pa rin yung mga mata niya. Nakakatakot, ganoon ba dapat siya? Napapitlag ako nang kinuha ni Art ang kamay ko, at patikan ng isang halik. Napabuntong hininga ako, masyado na yata akong nag-iisip. Can I take you somewhere? Tanong niya habang nakatutok sa pagdadrive, pero ang kabilang kamay ay pinaglalaroan ang kamay ko. Sure, saan naman? I thought you're going with me. Kunot-nuo kong tanong ng maalalang sabi niya kanina nakakausapin si kuya. Pero nakita ko lang itong sinusupil ang isang ngiti. Alibay ko lang para makaiwas kay Courtney. Ikaw ang gusto kong makasama, makabawi sayo. Kaso she keeps on calling me, iyak nang iyak, nagbabanta pa na magpapakamatay daw siya. Tapos pati daddy niya nakikiusap na din sa akin. Nakukonsensya ako kaya hindi ko siya maiwan, ayoko naman na ako ang maging dahilan kung may mangyaring masama sa kanya, napatitig ako kay Art. Alam kong nag-aalala siya para sa kaibigan niya. Pero minsan iniisip ko tuloy inaabuso na din siya, kasi malambot ang puso niya para dito. Sa pagkukwento niya tungkol sa sitwasyon ni Courtney, hindi ko napansin na nakarating na pala sila ng Tagaytay. Sa bahay pala nito siya dadalhin. Bakit nandito tayo? May okasyon ba? Tanong niya nang pagbuksan siya nito ng pinto. Ngumiti lang ito bago siya hinela papasok ng bahay. Nauna na itong nakapasok sa loob. Mukhang malinis naman ang bahay. Kahit ilang linggo silang hindi nagagawi dito. Hindi ko napansin kung saan nagpunta si Art. Kaya nag-ikot ako at pumunta ng hardin. Doon ako tatambay. Kita din kasi doon ang taal. Pero nasa bakana pa lang ako ng pinto, napahinto na ako bago makalabas. Ang daanan papuntang hardin ay puno ng kandila sa gilid. Sa mga batong dinadaanan ko ay may mga arrow na nakalagay ang, "This way." Sinundan ko iyon hanggang sa huminto ito sa gitna sa may gazebo. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, masyadong nag-uumapo ang puso ko, habang nakikitang nakaluhod sa gitna noon si Arthur, at may hawak na pulang kaheta. I hate you, naiiyak kong bungad dito, pero ngumiti lang ito sa akin. This is supposed to be in the city with your family, but I cannot wait, so it's just the proposal.
Medyo delayed ang venue, kaya ihinabol ko na masyado na akong maraming utang sa'yo. Will you be mine tonight? Tomorrow and for the rest of your night, Mrs. Roosevelt. Napangiti ako lalo na nung makita ko ang hawak niyang kahita. Hindi na singsing ang nandoon, isang kwintas iyon na may pendant na kalahating hand American sign ng I love you. Basta yung parang rock and roll ang sign. Yes, and I love you too, nakangiti kong sagot dito bago siya niyakap. I love you more. And I'm wearing the other half, pakita niya sakin ng kwintas. Napanganga na lang ako nang makita ko ang kalahati sa kanya. You're too cheesy these days, saad ko bago siya halikan. Yung halik na dampi at saglit lang ay naging malalim at mapaghanap na. Hindi ko na namalayang nakapasok na kami sa loob ng bahay. He keeps on whispering I love you sa gitna ng mga halik niya. Walang dinner na naganap ng gabing iyon. Dahil ang naging dinner naming dalawa ay ang isa't isa. Bulong ko ng damhin niya ang nakahantad kong dibdib. Hindi ko na alam kung paano niya mabilis na nahubad ang mga suot ko. Ang alam ko lang ng mga oras na iyon, ay sobrang saya ng ginagawa niya sa akin. He keeps and kissing my and his other hands was busy touching and pinching the other one. Hinawakan ko ang buhok niya para mas lalo pa siyang itulak palapit sa akin. Halos baliwin ako ng mga labi niyang naglalakbay sa katawan ko. Pero mas mapaghanap ang kamay niya ngayon, ay humahaplos sa ko. O Arthur, impit kong daing ng paglaruin niya doon ang mga kamay niya. Ang bawat galaw ng labi at kamay niya, ay parang naghahatid sa akin sa kabilang mundo. Sa mundo kung saan siya at ako lang ang tao. Yung mundo na siya lang ang kayang magdala sa akin. Dinaklot ko ang bedsheet na hinihigaan ko nang maramdaman, kung parang may luluwal na sa puson ko. Napaliyad ako nang bumaba ang mga labi niya sa puson ko. Akala ko wala nang sasaya sa mga kamay niyang nagtatrabaho. Pero mas nakakaliw ang binibigay ng bawat galaw ng labi niya sa balat ko. Hindi ko alam kung ilang beses kong narating ang ikapitong bundok sa sobrang liw ng ginagawa niya. Pumantay siya sa akin at hinalikan ako, nalasahan ko ang ibang lasa ko mula sa bibig niya. He's kissing me again while playing with my skin, lupaypay ang katawan ko nang bumagsak ako sa kama, para akong nauupos na kandila sa mga ginawa niya sakin. Pero unti-unti na naman itong nabubuhay sa bawat galaw ng kamay niya sa balat ko. You're mine my love, mine alone, nakangiti niyang usal, habang patuloy na nagtatrabaho sa akin. Napasinghap ako nang ginulat ako sa ginawa niya. Napahawak ako sa gilid ng kama, na akala mo ay hinahabol ng 10 kabayo. Sa bawat ginagawa nito ay kasabay na sumasayaw ang katawan naming dalawa. Hindi ko na alam kung ilang beses kung napuntahan ang nais naming dalawa. Ang tanging alam ko lang ay nababaliw na ako sa sobrang sensasyon na pinapadama niya sa akin. Kaya pala maraming naaadik sa kasi ganito pala ang pakiramdam. Nagising akong nakangiting mukha ng lalaking mahal ko ang bumungad sa akin. Yup, mahal ko na siya, hindi ko alam kung kailan, siguro noon pa hindi ko lang maamin. Cause I never love anyone other than my family and my parents. Hindi ko alam kung anong oras na kami nakatulog kagabi. Basta ang alam ko masakit ang katawan ko, pati na rin ang ko. Arthur is insatiable last night. Katunayan hindi na ako nakapagbihis sa sobrang pagod. Good morning sexy, nakangiti niyang bati bago ako biglang hapitin para hagkan. Hindi ko na nagawang sumagot. Dahil sinibasib niya na ako ng mga mapupusok niyang labi. I can't resist that kiss and all I can do is response. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang mga kamay niyang humahaplos sa akin. Sinamantala niya din yun para galugarin ng dila niya ang loob ng bibig ko. Napapikit ako nang bumaba ang mga halik niya papunta sa leeg ko pababa sa dibdib ko. Ang kamay niya ay parang isang batang naglalaro doon. Nararamdaman ko na ang sobrang doon dahil sa ginagawa niya. Oh my God, Arthur! Ang sensasyong pinapadama niya ay sa bawat lapat ng labi niya sa katawan ko. While his hands busy tracing small circles on me. He's kissing like a famished baby. Daig pa noon ang kuryenteng gumagapang pababa sa bawat himaymay ng katawan ko, hanggang sa ko. Mas lalo kong inayos ang mga binti ko nang bumaba siya at tumapat doon. God, you're so beautiful my love, saad niya habang titig na titig sa ko. Parang gusto kong takpan iyon, pero mas nauna ang kagustuhang nararamdaman ko.
What do you want me to do, my love? Napapikit lang ako habang dinadama ang kamay niyang pinapaikot-ikot sa balat ko, daing ko nang pisilin niya ako. Hindi dahil sa sakit kundi sa mainit na pakiramdam na dumadaloy sa katawan ko. Isang kusang emosyon na matibay at nagpapabuhay sa dugo ko. Say it or I'll stop. Say it, my love. Napakagatlabi ako, at hindi makapaniwalang bumaling sa kanya. What do you want me to do? Ngisi niya. Kiss me, that's it, love. Bulong ko nang bigla niyang sinibasib ng labi niya ang ano ko. Para itong batang gutom na nilalantakan ang pagkain ko. Parang mabubuwal lahat ng katinuan ko nang pagsabayin niya ang labi at kamay niya doon. This is more than just a good morning. Napakapit ako sa buhok niya, at mas lalo niyang pinagduldulan sa balat ko. He keeps on kissing me like it's the sweetest delicacies he can ever had. Napaliyad ako ng tujuan ng labi niya. Binibigay niya sakin ang langit na mahirap abutin ng kamay lang. I keep on whispering and screaming his name because of the sensation he's giving me. Hindi ko alam kung ilang beses kong pinigilang mapasigaw sa pinaparamdam niyang saya sa akin. Pero halos manginig ako tuwing nadadatnan ko ang dulo ng kamunduhang binabaybay ko. Literally a good morning, my love. Ngisi niya nang magpantay ang mukha namin, at bigyan ako ng isang halik sa noo. I hate you, hirap ko dito habang pinipilit pakalmayan ang sarili ko sa ginawa niya. Parang naubos ang lahat ng lakas ko para bumangon pa. And I love you too. Rest and clean yourself, I'll prepare our breakfast, ngisi niya bago masayang lumabas doon. Nang hihina niya akong iniwan doon. Nagpahinga lang ako saglit bago bumangon at maligo. Nang makababa na ako naabutan ko na siyang naghahanda ng almusal namin. Natawa pa nga ako kasi para lang akong batang sinusubuan niya. Hindi niya ako pinapakilos, baka daw matagtag ako sayang ang panla niya baka hindi daw mabuo. Baliw lang. Nang umagang yun ay bumalik na rin kami ulit sa syudad. Masyado kaming maraming kailangang gawin para magpahinga. Lalo na yung sa kasal namin, puro sila Dove at tita na lang ang nag-aayos. Love, I see you later. Halik niya nang pagbuksan ako ng pinto. Okay. Ingat ka, text me pag nakauwi ka na. I love you. I will. Kailangan ko pang makarami. I love you more. Inantay ko muna siyang makaalis, bago ako pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok ko doon buong pamilya ang present. I mean Tita Esperanza and family. Even Dove and Javier are here, yung apat na lang ang kulang lagi may out of town. Uwi pa ba ito ng matinong babae? Anong araw na? Napakunot noo ko nang tumayo si Javier. Kamag-anak kita. Grabe siya sakin, oh. Extended family na daw kaya kami, sabi ni Tita Esperanza. Reklamo nito na batukan patuloy ni Dove, puro kalokohan ang alam. Napaismid ako nang simenggutan ako ni Kuya Matt, pero tawa naman ng tawa si Ate Danis ang asawa niya. Kahit kilan napaka-strict niya, samantalang siya nga malandi din. Humalik ako kila tita para bumati, kinikilig na bangulong lang siya sa akin. Huwag ka na magsalita, tumawag na dito yung magaling mong boyfriend. Hindi ka man lang talaga niya hinitid. Masungit nitong bungad nang humulik ako sa pisngi niya. Ate, hindi mo ba pinagbigyan si kuya kaya mainit ang ulo? Huwag kang ganyan kuya, nakakapangit yan, baka iwan ka ni Ate Danis. Tawa naman ng tawa si Ate Danis nang sumimangot lalo si kuya. Huwag mong iniiba ang usapan ha Dahlia Miles, na wala ka kagabi at ngayon ka lang uuwi kasama ang lalaking yun. Hindi talaga ako magugulat kung isang araw uuwi ka na lang buntis, asak niya kaya lalo akong natawa dito. Ayaw mo nun kuya, magiging tito ka na. Hindi ko na natapos ang biro ko, dahil binato niya na ako ng unan. Huwag kang makabiro-biro ng ganyan Dahlia ha. Tatamaan ka talaga sakin, mata lang ang walang latay ni Roosevelt. Tama na yan, mas mainit pa ang ulo mo sa tatay mo Danis, bigyan mo na nga ng isa yan ng hindi ganyan yan. Ikaw Dahlia, magpahinga ka na din, baka mapagod si baby, dagdag pa ni Tita Esperanza, kaya asar na asar lalo si kuya. Nagsusumigaw pa na ipapabugbog niya daw si Art. Napairap na lang ako habang paakyat sa kwarto ko. Walang ginawa sa maghapon ko si kuya, kundi ang simanggutan at singhalan ako. Pagdating ko sa bahay ay nakatulog lang ako saglit, bago dumiretso sa opisina. Marami nang ang tawag doon si Art, pero nakatulugan ko. Ipinaalam ko na lang sa kanya ang schedule ko ng araw na iyon.
Kahit nasa opisina na sumigi pa rin sa pagsusungit, kaya walang makadalaw sa akin. Kahit mga tauhan niya nagugulat sa pagiging masungit niya. Kuya, umayos ka na nga. Uwian na nakasimangot ka pa din. Asar ko dito nang tumambay ako sa lamesa niya. Tigilan mo ako, Dahlia Miles. Hindi pa rin lumalamig ang ulo ko sa'yo. Asat niya na masama pa rin ang tingin sa'kin. Hala siya, kuya, mahal pa din kita, kahit magpapakasal na kami ni Art. Tsaka you're his best friend, you're supposed to be happy for him. For us, naglalambing kong yakap dito. Alam kong ayaw lang nila akong masaktan. And I'm thankful for that. I'm happy for you. It's just the fact that he's my friend, so I know he's. Buntong hininga niya bago bumaling sa akin. Kuya, alam ko naman yun, nakita ko yun sa'yo. Tsaka tinanggap ko siya, minahal ko siya, ibig sabihin handa rin akong tanggapin ang lahat ng kamalian sa buhay niya. Hindi naman perpekto si Art, I know that. And I love him for that. I love all the imperfections we had. So wag ka nang mag-alala o magalit pa, okay? Ngiti ko dito para epekitang magtiwala siya sakin. Paano kung saktan kanya ulit? Paano kung magloko na naman yung lalaking yun? Di titingnan kung maayos pa o kung kaya pa. Kuya, the fact na minahal ko siya, at tinanggap sa buhay ko, ibig sabihin binigyan ko rin siya ng karapatang saktan ako. Kasama yun, di ba? Pag nagmahal ka, umasa kang pwede kang masaktan anumang oras. Hindi man ang taong mahal mo, pero pwede ng pagmamahal na ginusto mo. Kaya ko na ang sarili ko, kuya, malakas kaya ako. Now my princess is really grown up to a lady. Kung nandito sila tito, matutuwa silang nag-matured ka na. Hinaharap mo ang lahat ng bagay ng buong tapang. Minsan nga napapaisip kami nila mama, kung kailangan mo pa kami. Bukod sa andyan na yung kumag na yun para sa'yo, mas natututo ka na kasing harapin ngayon. Kung ano ang totoong buhay. And we really admired you for that. Pinunasan ko ang luhang kumawala sa mata ko. Malakas man ako still pag sila ang topic, sobrang hina ko pa din. I miss them. Nauna na akong nagpaalam kay kuya. Nagpahatid lang ako kay Kuya Dan sa sementeryo, at nagpaiwan na lang, gusto ko kasing mag-isa. Gusto ko silang makausap, namimiss ko na kasi sila. Mabuti na lang bukas pa ang musilyo nang makarating ako doon. Ngayon lang ulit ako dumalaw dito, simula nang ilibing sila. Noon kasi hindi ko pa kaya, hindi ko pa tanggap ang lahat. Ngayon gusto ko silang harapin, kasabay ng pagharap ko sa bagong buhay ko. Kakalinas lang ata ng caretaker pagdating ko. Meron pa kasing bagong sindang kandila doon. Mama, Papa, I'm here. Namiss nyo ba ang maganda nyong anak? Ako kasi namiss ko kayo. Wala nang nanggigising sakin tuwing umaga, nanggugulo tuwing gusto kong tahimik na paligid. Ma, Pa, malapit na po akong ikasal doon sa lalaking may pinaglihi sa sama ng loob, sabi ni Kuya Zian. Napangiti ako nang maisip ko yon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko bago muling nagsalita. Sorry kung ngayon lang ako nakadalaw, tapos ibabalita ko pang ikakasal na ako. Kayo naman kasi ginawa nyo pa akong collateral sa kanya. Noong nalaman ko yun, sobrang sama talaga ng loob ko sa inyo. Kasi parang gamit lang ako na pinamimigay. Noon akala ko nga hindi ko talaga magagawa na mahalin siya. Pero lahat pala talaga nagbabago. Kung noon tinatakbuhan ko siya. Kasi ayoko ng kasal niya, parang gusto ko na lang makasal, at may tali agad siya sa akin. Paano kaya ako sa kasal ko, Ma? Pa, wala na akong parents na maglalakad papunta sa pari. Hindi nyo man lang ako magawang pagbilinan tungkol sa pag-aasawa. Hindi na magagalit kay Arthur bago ako ibigay sa kanya. Pag nabuntis ako o nag-away kami, kanino ako magtatanong? Kanino ako magpapakampi? Ang dami-dami kong gustong isambat sa inyo, alam nyo ba yun? Ang daye-daye nyo naman kasi. Ang hirap-hirap kayang tanggapin na wala na kayo. Ni hindi nga ako marunong magsaing, tapos pag-aasawahin nyo pa ako. Paano kung mahirap yung napangasawa ko, magugutom kami ng mga anak ko? Kasi wala akong alam na kahit ano. Ang unfair nyo naman kasi, umalis kayo nang hindi pa ako handa. Umalis kayo na wala akong kamalay-malay. Alam nyo yung hindi ko naman nabigay sa inyo yung pagmamahal na gusto ko. Tapos hindi ko na pala yun magagawa, kasi iniwan nyo na ako. Minsan nga naiingit ako kila Kuya Matt kasi sila kompleto ako mag-isa.
Minsan kasi ang kulit nitong utak ko kahit anong pilit kong isiksik na mahal din nila ako, hindi ko magawa, iba kasi kayo. Umiyak lang ako ng umiyak doon na parang batang nawala ng magulang. Indeed, I lost them but I'm not a child anymore to rant God about them. Masyado lang akong nasaktan noon, at nahirapang tanggapin ang lahat ng sakit sa buhay ko. Pero kahit paano nagpapasalamat ako na ibinigay nila ako sa taong mahal ako, at mamahalin pa ako ng husto. Hindi ko managawang suklian agad ang lahat, alam kong balang araw masasabi ko din na deserving ako para sa kanya. Na hindi lang dahil sa isa akong collateral, kaya ako nakatayo sa tabi niya. Papatunayan ko sa lahat na ako ang babaeng ginusto niyang mahalin. Na hindi lang ako pangkama o pang-display, dahil sa mundo ng magiging asawa ko isa akong hangin na magiging dahilan ng bawat paghinga niya.